Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rahbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga taga-subaybay, ito po ang aming programa ngayon na tatalakayin ay Christmas ay pahintulot ba sa Islam? So para po sa mga kapatiran na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na ang Islam ay hindi nagtuturo ng mga ganitong gawain, katulad ng gawain ng mga pagano. Dahil unang-una, hindi po itinuturo ng lahat ng propeta na magkaroon ng birthday o binyag ang ating Panginoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Kaya bawal po sa Islam ang tinatawag na Christmas o tinatawag na December 25 sa pagkasilang daw ni Hesukristo na kanilang inaasahang na magiging Diyos. Mga mahal na kababayan, mahal na kapatid, ito po ay ipinagbabawal ng propeta dahil ang propeta na isinugo dito sa lupa, hindi sila nagtuturo ng mga ganitong gawain. Ibig pakahulugan na ang Christmas, ito ay imbento lamang ng tao na nagtayo ng relihiyon. Kapag meron po tayong pinaniniwalaan sa isang bagay, of course hanapin natin yung nakakasulbad sa atin. Yung ating paniniwala, kung halimbawa na mayroong isang sasakyan na nasira, of course ang hanapin natin ay ang mga mekaniko. Dahil sasakyan, hindi pwede natin hanapin ang mga doktor o mga engineer o ano pa man ang mga posisyon sa trabaho. Ang hanapin natin yung makakasolusyon sa ating problema. So ngayon mga kapatid, kung masakit ang ating ngipin, ang ating hahanapin ay yung dentista. Dahil marami pong uri ng doktor, so ang dentista ang ating hanapin para magaling ang ating ngipin. Ang tinutukoy ko po dito na siyang paksa namin ngayon kung ang Christmas ay pahintulot ba sa reliyong Islam. Okay. So sana maintindihan niyo po ang punto dito. Ang punto po dito, kung tayo po ay may relihiyon, alamin natin na ang ating relihiyon, ito ba ay galing sa ordinaryong tao o galing sa propeta. Dahil kapag sa propeta ang ating relihiyon, hindi itinuturo na ang Diyos ay manganak o ang Diyos ay dalawa o tatlo o ang Diyos ay isinilang sa December 25. Sa makatuwid, maling-mali po sabihin na ang Diyos ay isinilang o ang Diyos ay may pinagmulan o may pinanggalingan. Kaya kung isipin natin ng mabuti mga mahal na kababayan, mga mahal na kapatid, bakit ginagawa itong ganitong mga gawain o ganitong mga okasyon? Sa ganitong okasyon ba, hindi ba natin naiisip na maraming nalalasing, maraming naghihirap, maraming nagkahiwalay dahil sa pamilya, dahil sa ganitong okasyon nasira ang kanilang mga pagsasama. Tunay na binubulungan lamang ni Satanas ang mga tao na gumawa ng ganitong okasyon o ganitong relihiyon para ang tao ay matuwa na sa kanyang mga ginagawa dito sa mundo. Maraming mga tao na hindi pinag-aralan ang kanilang relihiyon kaya nakagawa sila ng ganitong okasyon. Tulad ng marami ngayon sa mga yumayakap sa Islam na hindi nila pinag-aralan ang kanilang relihiyon. Ang solusyon ay mag-aral sa relihiyon upang malaman natin kung ano ang haram at kung ano ang halal. Dahil ang Christmas, ito ay turo ng mga pagano. Nagsimula
ang Katoliko Romano doon sa Roman Vatican, hindi sa lugar ng propeta. Ang propeta na ating pinaniniwalaan, sila Abraham, si Noah, si Ismael, si Moises, si David, si Solomon, si Jesus Christ, hanggang si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaming mga Muslim, hindi kami matawag na tunay na Muslim kung hindi kami marunong magmahal, gumagalang, rumespeto at sumusunod sa tinatawag na ginagawa nilang anak ng Diyos na si Jesucristo. Si Jesucristo po hindi po pwedeng paniwalaan sa Islam na anak ng Diyos dahil malinaw po sa ating kaisipan at ating kaibuturan ng puso na kapag tinanong tayo, ilan ba ang Diyos? Ang isasagot natin, isa lang. Isa lang isasagot natin. At kapag naisagot natin ang isa na Diyos, hindi pwede natin tatanggapin na ang Diyos ay magiging dalawa o tatlo. Tulad ng pag-aangkin na ang Diyos ay nanganak. Dahil kapag ang Diyos ay nanganak, automatic na, mahal na kababayan, dalawa na ang Diyos kapag ang Diyos ay nanganak. Hindi pa pwede na ang Diyos ay manganak dahil kapag siya ay nanganak, masisira na ang ating paniniwala sa puso. Dahil ang nasa puso natin nagsasabi isa lang ang Diyos, hindi pwede dalawa. Kaya kapag inangkin mo na siya ay nanganak, maaring masunod ang turo ni Pablo na doktrina na mayroong binyag at saka bautismo. At dahil sa binyaga na yan, isiniselebrate ngayon ang tinatawag na December 25 o Christmas. Mga mahal na kababayan, ang pagkakaroon ng mga ganyang okasyon, ito ay pinakabawal sa ating Panginoon. Dahil ito ay turo ng mga pagano. Hindi ito itinuro ni Jesucristo nung siya ay namuhay. At saka si Jesucristo, mga mahal na kababayan, hindi po siya isinilang sa December 25. Isinilang po siya sa tag-init. Hindi siya isinilang sa tag-lamig. Kaya maling-mali po na paniwalaan natin ang doktrina ni Pablo na nagkakaroon sila ng paniwala sa December 25 sa pagkasilang ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Kaya insyaallah, hanapin ninyo ang katotohanan, sabi ni Jesucristo. Hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo. Mga mahal na kababayan, mga mahal na tagapakinig, ito po ay maikling paliwanag lamang upang magkaroon ng paniniwala ang isang nilikha. Kailanman tanggapin natin sa ating sarili na kung tayo man ay mayroong pagkukulang o pagkakamali sa ating pananampalataya, tayo po ay magpakumbaba sa ating tagapaglikha. Unang-una po, kilalanin natin ang Diyos na lumikha sa atin para hindi tayo makasunod sa mga gawain o okasyon na mga turo ng mga pagano. Nagsimula ang turo na ito doon sa mga pagano na nagsasabi na sila ay Kristyanismo. Subalit sa katuruan ni Jesucristo, hindi ito itinuro na siya ay i-celebrate o siya ay magpabinyag o siya ay magpabautismo o siya ay magawa ng ganitong okasyon sa December 25 para gawan siya ng birthday. At mga mahal na kapatid, sa Islam po, ipinagbabawal po ang pag-celebrate ng birthday. Hindi lang po yung ipinagbabawal natin ang December 25 sa pagsama doon sa mga dahil ang kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo o kamag-anak mo, nanay at lolo-lola mo ay sila hindi mga Christian ay makikisama ka doon, ipinagbabawal po. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang sinuman ang gumagaya-gaya sa katuruan nila ay katulad na rin sila na mga kufar. So ang mga kufar, kailanman ay hindi ito kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman hindi ito patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa darating na araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga musyrik at ang mga kufar, sila ay magpakailanman sa impyerno at papalitan ang kanilang mga mukha na pinakapangit na nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baina, chapter 98, verse 6 ng Quran, sinabi ng Allah, "Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa mga pagano, mga Hudyo at mga Kristiyano, mga musyrik, mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pupunta sa apoy sa impyerno magpakailanman. Sila itatapon sa apoy sa impyerno magpakailanman. Doon sila mananahan.
at ang kanilang mga mukha ay papalitan ng pinakapangit na nilalang. Subhanallah, kailangan natin na sundin ang propeta. Dahil ang propeta lamang ang dapat sundin dahil sila ang binigyan ng kapahayagan, katuruan, revelasyon para magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa lupa at saka sa kabilang buhay. Dahil mga mahal na kaibigan, mahal na kababayan, mahal na kapatid, itinuro na ng Islam ang kumpletong pamamaraan. Kumpleto na, wala nang pwedeng babaguhin pa dito. Kaya hindi pwede ang magdagdag o mag-invento o maggawa ng sariling opinyon sa relihiyon kasi mapupunta ka sa bid'ah. Na ang bid'ah, ito ay invento ng relihiyon ng mga pagano at mga labas ng relihiyong Islam. Sinabi na ang bid'ah, ito ay pinaka malala. Kasunod na ito sa shirk. Ang kasunod ng shirk, ang pinakamalaking kasalanan ay shirk. Ang kasunod na kasalanan, ito ang bid'ah. Pananadya sa relihiyon. Na kapag ikaw ay sumapi doon, kabilang ka na doon sa mga tao na nagbid'ah, innovation. Sabi na ang bid'ah, ito ay nagpapalabas sa relihiyong Islam at ito ang kasunod ng shirk. Inna khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ang pinakamainam sa inyo ay ang gabay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakapangit yung babaguhin ang turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino man ang magbabago sa turo ng mahal na propeta ay mapunta sa pagkaligaw. At silang mga nangaligaw ay papunta sila sa apoy, sa impyerno. Kaya hindi po pwede na sundin ang mga tao na nagtayo ng relihiyon o ang mga taong nag-founder ng relihiyon. Sundan natin ang propeta sapagkat ang propeta ang isinugo dito sa lupa upang magkaroon tayo ng tumpak na pananampalataya. Ito po ang aming relihiyong Islam na ipinaliwanag sa inyo na sana buksan natin ang ating puso at isipan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na ang mga Muslim judod, mga bagong yakap sa Islam, huwag po tayong magpabaya sa atin bilang isang Muslim. Ating tungkulin bilang isang Muslim na umiwas sa mga ipinagbabawal at gumawa ng kabutihan tulad ng pagsasala ng 5 beses upang ibibigay sa iyo ang rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangunawa, gabay sa relihiyong Islam. Dahil hindi po maibibigay ang gabay ng ating tagapaglikha kung hindi naghihimagsik ka sa pagsuway sa kanyang mga ipinag-uutos at lumalapit ka sa kanyang mga ipinagbabawal. Kaya insyaallah mga mahal na kapatid, mag-aral po tayo ng Islam upang malayuan natin ang mga bid'ah, ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganon ay mamuhay tayong mapayapa dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wa akhir dawana innal hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.